Nagharap kanina si Customs Commissioner Rufy Biazon at Customs Collector Rohel Gatchalian na isa sa mga pumalag sa paglilipat sa kanila sa Customs Policy Research Office o CPRO. Naganap ito nang biglang mag-inspeksyon si Biazon sa mga tanggapan ng Port of Manila. Nakatutok si Julius Segovia. Sorpresang ininspeksyon ni Customs Commissioner Rufy Biazon ang mga opisina ng Port of Manila. Kasunod kasi ng ipinatupad na reassignment sa komisyon, bunsod ng mga patama ni Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa mga irregularidad sa ahensya. Kapansin-pansing bumabaraw ang moral ng mga taga-customs. Siyempre, nasasaktan din kami. Hindi naman po lahat ng taga-BOC gumagawa ng alam niya na. Pakay rin ni Biazong matiyak na tuloy ang operasyon sa puerto, kahit umabot sa korte ang issue ng reassignment ng 27 district collectors. Nagkaharap din si Biazon at Rohel Gatchalian, isa sa 13 customs collectors na nagpetisyon para ipahinto ang paglipat nila sa Customs Policy Research Office o CPRO na direktang magre-report sa ilalim ng Department of Finance. Nagulat siya na pumasok ako doon sa kwarto niya, no? At actually unexpected, no? Dahil hindi ko naman siya sinabihan that I would be arriving. We're working at a professional level, no? So ang concern naman natin kaya tayo bumisita dito para to ensure that the ports are running smoothly. In spite of yung challenges natin dito sa mga nakaraang linggo. Di nagpaunlak ng panayam si Gatchalian, pero nauna nang iginiit ng kanilang abogado na tuloy ang laban sa korte. Kahit pa nabawasan ng dalawa ang orihinal na 15 petitioners. Umatras daw ang isa, nag-resign naman ang isa pa. Kasama ring pumalag ni Gatchalian si Carlos So na isa ring district collector. Nananatili siya sa NAIA Port. Habang ang isa pang district collector na si Ricardo Belmonte, agad sumunod sa reassignment. Nagre-report na siya ngayon sa CPRO. May bago na ring OIC ang iniwan niyang pwesto sa Manila International Container Port. Aminado ang Bureau of Customs, hindi agad mawawala ang korupsyon sa komisyon. Para mailayo raw ang mga empleyado sa tukso, plano ng ahensyang mas palakasin ang mga programa nitong may kaugnayan sa values formation. I'd like to have some sort of spiritual activity going on, whether it's a Christian faith, whether it's Islamic faith, or even Buddhist, no? According to the individual's belief. Sa Biyernes, pupulungin ni Biazon ang 27 district collectors kabilang ng 30 na pumalag sa reassignment para alamin kung tuloy-tuloy pa rin daw ang trabaho sa puerto nila sa kabila ng inisyong TRO. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.